habag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at nasa sa loob niya. Kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siyang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan, ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabing niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ang aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Gayong wala namang ginagawang masama sa inyo.
Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath. At niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at sa inyo pang ipanagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, narinig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat, maghapunan. O kay rami nila ngayon, sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglangoy kong suliraning, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ako'y may tala ang kanang ingat. Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibig, ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang, Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadaling ko sa iyo, O Diyos. Ang ahay ng pasasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa kaniyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa.
Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat na ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kaniyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang sila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harap niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Para tayo ay personal na makapasok sa tema ng ating ebanghelyo, atin munang tingnan ang nasa likod nito. Bakit napakaraming tao buhat sa iba't ibang lugar ang dumagsa upang makita si Jesus? 7 lugar yung nabanggit: Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea, Jordan, Tiro at Sidon. 7 bayan na sumasakop sa palibot ng bayang Israel, na bakit kailangan nilang puntahan at dumugin si Jesus. Dahil sa kasaysayan nila, napakatagal silang naghintay sa darating na propeta at magiging hari ng Israel. Kaya nang mabalitaan nilang ang mga ginagawang himala ng taong ito, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng demonyo, at nagtuturo ng mabuting balita, ay ang propetang kanilang hinihintay. Ito ay kanilang sinugod at nais din silang mapagaling nito. At si Jesus, sa kaniyang pagtugon sa pangangailangan ng tao, ay kailangang lumayo dahil siya ay dudumugin. Kaya ang senaryo, ang mga tao ay nasa aplaya at si Jesus ay nakasakay sa bangka. Mayroong pagitan ng tubig at lupa upang siya ay hindi dumugin dahil lahat sila ay mayroong pangangailangan. Doon tayo mag-umpisa sa ating reflection sa Ebanghelyo ngayon. Makikita mo ang kalalagayan ng tao, ang pagkauhaw ng tao sa kanilang naririnig at sa kanilang nakikita. Naroon yung kanilang masidhing pangangailangan na mahawakan ko man lamang, makita ko man lamang, masulyapan ko lang lamang, ako ay gagaling. Yun bang lahat ng tao ang pakiramdam nila sa kanilang sarili ay mayroong sakit? Siguro yung iba kahit walang sakit, nagkakaroon ng sakit para lamang makalapit doon sa taong naririnig nila na gumagawa ng himala. Lalong-lalo na yung nagpapalayas ng masamang espiritu. Ano ang tugon ni Kristo? Ano ang tugon ng Diyos sa pagkauhaw ng tao
nakita natin doon ang pagkalinga ng Diyos. Ang gusto lang naman ng tao ay ang magkaroon ng magandang pakiramdam. Ang gusto lang naman ng tao ay maramdaman ng consolation na kasama niya yung Diyos, na kasama nila ang propetang ito. Kaya gayon na lamang ang kanilang saya at galak nang makita si Jesus. Alam niyo po yung purpose? Bakit kailangan niyang sumakay sa bangka at lumayo ng konti? Upang makita siya ng lahat. Upang ang lahat ng taong naghahanap sa Kanya ay makafocus sa Kanya. Parang yung katatayuan ng ating Poong Jesus Nazareno ngayon. Malayo sa atin. Malayo pero malapit. Para makita niya ang katatayuan nating lahat. Hindi lang siya masolo ng 2 o 3 o 5 taong nasa palibot niya. Ito ang tugon ng Diyos. Ang lumayo ng konti upang makita niya ang lahat sa perspektibo ng pangangailangan ng tao. Bakit? Dahil walang pwedeng sino man sa ating lahat ang magsabing, akin lang si Jesus. Ako lang ang pagagalingin niya. Hindi. Refocusing. We refocus. Tinuturuan tayo ng Diyos na i-refocus ang ating buhay. Huwag tayong titingin lamang kung ano yung aking nararamdaman. Hindi ako titingin lamang kung ano yung aking sakit. Kung hindi lalayo ako ng konti para ma-refocus ko ang aking sarili at makita ko ang aking tunay na pangangailangan. Ito ang katotohanan na sa ating buhay tayo'y nalulunod. Ito ang katotohanan na sa karanasan ng ating buhay gusto nating sumuko sa sunod-sunod na problema. Ang gulo-gulo ng aking relasyon, ang gulo-gulo ng aking pamilya, ang gulo-gulo ng trabaho ko, ang gulo-gulo kahit saan ako pumunta, kahit sa simbahan, ang gulo-gulo. Diba? Anong tinuturo sa atin? Lumayo ng konti, tingnan ang sitwasyon, at i-refocus ang sarili. Bakit magulo? Bakit magulo ang pamilya? Layo muna ako ng konti, tingnan ko nga. Bakit magulo ang pamilya? Bakit magulo sa trabaho? Bakit magulo ang aking personal relationship? Tingnan ko muna, i-refocus ko. Pag na-i-refocus mo na, tsaka ka babalik. Kasi dala-dala mo na ang Diyos. Katulad ng mga taong ito, nung nirefocus ni Jesus, nakita nila na minsan pala, emosyon lang ang ating ginagamit. Emosyon lang para makita natin ang Diyos. Minsan hindi pala natin nagagamit yung isip na mas marami sa atin na nabigyan ng talino ng Diyos para gamiting mag-isip at gamiting magdesisyon. Ito yung mahalaga na sa ating lahat, pinifeel upon ni Jesus ang gap na nawawala. Jesus, tayo, at yung nawawala ay pinipil upon ng Diyos para dumugtong ang ating koneksyon. Hindi ka susuko, magre-refocus ka lang. Napakasimple sabihin at gawin, pero mahirap ito sa ating lahat. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon
baka in between Jesus and us, may demonyong humaharang. Kaya nga yung mga demonyo, pag nakita si Jesus, nagpapatira pa. Bakit? Hindi nyo ba napansin? Ang demonyo, kilala si Jesus bilang anak ng Diyos. Tayo pa kaya? Tayo pa ba ang hindi makakakilala kay Kristo bilang anak ng Diyos? Kaya nga pinifil upan ni Jesus ang nawawalang gap para tayo ay makarefocus sa Kanya at sa ating buhay. Ano po ang nakakapagpaligalig sa inyo? Ano ang sumisira ng iyong atensyon? Ano ang nagbibigay sa iyo ng liwanag para ituloy mo ang iyong plano? O nagbibigay ng balakid para ito ay hindi matuloy? Refocus. Marami minsan, sinisisi ang Diyos kasi hindi nakapag-abroad dahil bagsak. Saan? Sa health. Paano hindi babagsak sa health? Hindi ka nakarefocus. Alam mo, mag-a-abroad ka, sige ka ng inom, sige ka ng sigarilyo, sige ka ng bisyo. Tapos pag bumagsak ka, sisisihin mo ang Diyos. Hindi. I-refocus mo. Alam mong may plano ka, ayusin mo kung ano yung kailangan para matupad at mawala yung balakid na yon. Ikaw yung gagawa. Ikaw yung magtatanggal ng balakid. Kaya nga nire-refocus ng Diyos ang sarili natin. Bakit hindi ka matanggap sa trabaho? Kasi kulang daw po ako ng skills. Di punan mo yung kulang na yun para meron kang maipagbalaki sa sarili mo. Ang tendency kasi natin ay magyabang kahit wala pang napapatunayan. Yun yung masakit. Pero hindi naman yun ang purpose natin . Ang purpose ng Diyos para sa atin ay i-refocus ang sarili mo at makita mo kung saan ka kulang upang iyon ang lagyan natin ng yung gap na yon ang ating punuin upang kumonekta tayo sa Diyos at sa pangarap na gusto nating marating. Yung mga taong humahabol kay Jesus nung panahon na yon ay nasa good feelings. Paano pag wala na si Jesus? Paano pag hindi na nila kilala si Jesus? Ano na ang emosyon nila? Kulang. Sapagkat ang tunay na Kristiyanong sumusunod kay Jesus ay hindi nawawala sa focus kahit na ang buhay ay mahirap o masaya man. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay sasamba, magmamahal, yayakap anumang estado ng buhay at anuman ang idulot ng karanasan. Kaya hahanapin natin si Jesus, magre-refocus tayo sa Diyos upang tunay nating makita na ang Diyos pala at ako ay magkaugnay sa hamon ng aking buhay. Nawa ang Ebanghelyo ngayon ang siyang magdala sa atin upang maunawaan at makita na ang Diyos kailanman hindi lalayo at hindi tayo iiwan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinadala ng Ama ang kaniyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hilumin niya ang ating buong pagkatao. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig,
pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng pagbabago. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nilang silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroon sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakisin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos ng mga buhay, tulungan mo kaming maipagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat ang mabuting balita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aking buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo. Kalwalhatian. Tumayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na nagpapagaling. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklorin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at nagpapagaling na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati 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 ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilul